ito ang straightforward review about the YTX 125 with 11,800 odometer. Ngayon para sa mga wala pa nakasubscribe dyan, subscribe na. So since nakaabot na tayo ng 5 digits sa ating odometer, napansin ko lang na medyo naganipis na yung spike sa ating likod. Estimate ko na lang ata, pwede na lang ito magamit ng 6 months or maybe 1 year. Sa harapan naman, para siyang nabawasan ng 5 to 10% siguro, parang ganyan lang. Yung brake naman sa paabanda, lalo na dito sa handle, is still functional pa rin at hindi pa rin silang dalawa napalitan. Yun lang, medyo tighten ko lang konti sa likod para mag-brake pa siya ng maayos. At sa chain naman, stock pa rin yung ginagamit ko. At ang ginagamit ko para maalagaan ito is chain lube. Tapos kung may long ride ako, a day before the long ride, ginalinisan ko talaga ito para nasa kondisyon. Sana all nasa kondisyon. Ang fuel consumption naman niya is still the same, 50 to 60 kilometers per liter. At ang hatak naman niya is still the same. At mini-maintain ko gamit ng fuel system cleaner. Doon ko lang ina-apply after reaching 4,000 to 6,000 kilometers. So since naglagay ako ng tank cover, well, for almost a year wala akong makitang may kalawang. So let me know in the comments guys kung anong na-experience ninyo. At kahit baliktad yung gear para sa akin, medyo nasanay na rin ako. So may up-up, may down-down, basta yun. At late ko na rin nalaman na ay wala pala itong off button sa headlight. Ang labas kailangan mo pang magpakabit para at least ma-off mo siya. Katulad nito, example na lang, i-off natin ito. I-on natin. I-power on. O, doon mo siya i-on. O, diba? So, apat talaga yung shock nito, guys. Pero isa lang ang ginamit ko bawat side. Dahil pag apat, ay sakit sa lubot. Hindi lang yun, sakit yun sa likod. At Yama lube pa rin ang ginagamit ko. Pero I was thinking na magamit ako ng iba. Kayo, guys, anong ma-recommend niyo? Let me know in the comments. At stock pa rin ng battery ang ginagamit ko. At absolute distilled water ang ginagamit ko pang maintain nito. Ang galing mo, idol! At yung spark plug naman niya is yung stock pa rin yung ginagamit ko. At kahit mahina siya sa ganitong klaseng kalsada, at least almost 8 liters ang kanyang tank capacity. For short pang long ride ito na klaseng motor at kita mo nakaabot sila ng Walt Disney. So yun lang aking straight review about the YTX 125. So kung interested kayo sa mga motorcycle accessories, available yan dyan sa ating link in the video's description. Thank you for watching guys. Bye!